Hello mga ka-kitchen! Today gagawa tayo nitong super cute na sweet coconut and pandan dumplings. Let's start! Para sa palaman, kailangan natin ng 1/2 cup na muscovado sugar, konting asin, pandan leaves, at saka 1/4 cup of water. Then kapag kumukulo na ito, lagay na natin yung 2 cups ng shredded young coconut. Halu-haluin lang natin hanggang sa maging well combined ang lahat ng ingredients. And kapag nag-dry out na ito, pwede nyo nang patayin ang apoy and set aside muna natin. Kapag ito ay medyo lumamig na at kaya nyo nang hawakan, bilog-bilugin ito para mas madali nang mag-assemble later on. Now for the dough, meron tayo ditong 2 cups of glutinous rice flour, then 1 tablespoon lang ng sugar. Halu-haluin natin, then unti-unti na nating ilagay ang 1 cup of coconut milk. Ang mga flour ay usually iba-iba yung moisture content depende sa brand or pinanggalingan nito. Kaya mag-adjust na lang po tayo mga ka-kitchen. Pwede nyong dagdagan or bawasan ng coconut milk or water yung ilalagay ninyo. Kapag ka ito ay crumbly na, ay umpisahan nyo na tong masahin gamit ang inyong mga kamay. Hanggang sa maging isang lump na lang ito. Tapos kuha tayo ng kaperaso. Itatabi natin to, gagamitin natin for the design. Yung remaining dough naman, lalagyan natin ng konting vanilla essence at saka green food coloring. Tapos masahin lang din natin ulit hanggang sa maging well combined na yung color. Now to assemble, kumuha kayo ng kaperaso, gaano kalaki yung gusto ninyo, bilog-bilugin at i-flatten, then gawa kayo ng parang balon sa gitna. Tapos dun nyo ilagay yung inyong binilog na bukayo. Then, isara ito sa pamamagitan ng pagdikit-dikit sa lahat ng sides, ikot-ikutin or bilog-bilugin hanggang sa maging makinis na siya. Tapos, kuha kayo ng kulay puti na part, i-mold ito ng parihaba. Tapos, ipapatong natin siya or ididikit dun sa ibabaw ng balls. Yan. Press lang natin gently, tas bilog-bilugin para maging well-incorporated sila sa isa't isa. Then, kakailanganin natin ng fruit wrapper, kagaya nito. Mag-brush lang kayo ng konting oil. Ito yung gagamitin natin para magkaroon siya ng texture. So, ibalot nyo lang siya parang candy, then i-press nyo gently lang. Then, transfer natin sa banana leaves na may konting oil at i-steam natin to for 20 minutes. After 20 minutes, patayin na ang apoy, tanggalin na ito sa pagkakasalang and wait for it to cool down. And just like that, matitikman mo na itong soft, chewy, and sweet dessert na perfect ipara sa paborito mong tsaa. Give it a try!